Tingnan niyo po ang 1 Timothy. Kaya nililinaw po natin na ang priest sa Tagalog ay saserdute. At ang sacerdote po sa English ay priest. So wala po yung idea ng pare. Ano ho? At sabi nga sa inyo, ang sacerdote, hindi bawal ang mag-asawa. Si Moises may asawa. Lahat ng sacerdote sa Bible, sa Old Testament, may asawa. Si Kristo lang ang wala. The high priest. Kasi hindi naman si Kristo nagkatawang tao para mag-asawa. Actually, meron din naman siyang pakakasalan. Ano ho? Ang tunay na yung asawa ay ang church. Lahat ng ligtas, binubuo yan ng isang katawan na tinitipuhan ng isang birhen. Ano ho? Walang kapintasan. Dinalisay ng dugo ng Panginoong Hesus. Kaya isang araw, si Kristo bilang priest, mag-aasawa din at tayo ang kanyang asawa. Lahat ng tunay na ligtas, ano ho, ay pinanganak na muli, kumakatawan sa isang universal body of Christ at tumitipo sa isang babae na isang araw ay paakasalan ng Panginoon. What a great promise and truth from the Word of God. Yan dito po, nais ko lang pong idiinin, paalaala bilang part of introduction. Chapter 4, verse 1 ng 2 Timothy, and then up to following verse hanggang 3, siguro ito'y, Brother Rinin, ay may part 2 na naman tayo dito. Okay? Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, ang iba'y, ano po, hindi lahat. At mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Nako, kung di po kayo lalalim sa Biblia, baka nga tayo imapahiwalay sa pananampalataya. Sapagkat marami hong ibinabangon si Satanas na magagaling magturo, pero hindi dalisay na turo ng Diyos. Kaya, kung ako sa inyo, tsagain niyong magbasa lagi ng Bible. Lalo kayo, mga kabataan. Try your very best, at least 1 or 2 a year, matapos niyo ang Bible. Are you with me? Verse 2, tinan niyo, take note ang sabi, mga kikinig sa mga espiritu mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Take note, hindi lahat aral ng Diyos. Ang malupit niyan, ginagamit din nila ang Bible. Are you with me? Hindi man katakataka dahil Satanas man gumamit din ng Bible nung kausap niya ang Panginoong Hesus. Kaya hindi ho lahat ng nagamit ng Bible ay sa Diyos. Ito ang tama. Dapat ang mga ngaral ginagamit ng Bible. Hindi lang gumagamit ng Bible. Tama? Ngayon, ang verse 2, ano po yung aral ng demonyo? Paano nila ito nailalapat sa tao sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao? Ano mga kapatid? May mga talatang iniiwasan sila. Yang mga gumagamit lang ng Bible. At pinapakitang maganda, mahusay manalita, dahil sanay nang magpaimbabaw. Ano ho? Sa magitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ng kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Matigas na po ang budhi. Kumbaga sa manok, malaki ang tahid, magulang na sa mali. Are you with me? Kumbaga hindi mo na mababali, liban na lang na ang kapangyarihan ng Diyos ang kumilos. Pero isa sa aral nila, pagdating ng verse 3, tingnan niyo po ang verse 3, na ay pinagbabawal ang pag-aasawa. Yan. Tingnan niyo ha, sabi ng verse 1, may aral ang demonyo. Tama ba? Na, sa magitan ng kapaimbabawan. Bakit? Ang kanilang budhi, waring hiniruhang bakal. Matigas ang puso. So kahit alam nilang hindi naman mali ang mag-asawa, itinuturong mali ang mag-asawa. Kaya po ang saserdote, hindi yan pare. Dahil sa saserdote, hindi ho bawal mag-asawa. Sa pare, bawal mag-asawa. Kaya naman, nanggagapang na. Tama ba?
So, sana pagtutuwid po natin ito. Are you with me? Okay. So, ating nililinaw po na yung saserdote ng Old Testament, sila po yung nangangasiwa pang Diyos. Ibig sabihin, walang karaka-raka ay makakalapit sa Diyos. Mamaya, ating aralin yan kung walang saserdote. At si Kristo po ang inilalarawan ng mga kaganapan sa Old Testament. Actually, medyo maliwag at matiltil na pag-aaral yan sapagkat si Kristo ay hindi saserdote galing sa Levites. Siya ay saserdote ayon kay Melchizedek. Siya ay Huda. So, mas malalim at makatotohanan, kaya si Kristo ang saserdote ng bagong tipan, hindi ayon sa lumang tipan. So are you with me? Are you ready? Sa ating pag-aaralan na po yung tinatawag na Christ alone is the real high priest. Number one, nating pansinin po dito sa pagiging real priest o high priest of Christ, yung kanyang weight. Weight of the real high priest. Ang emphasis po natin dito ay yung importance of the high priest. Alam niyo po mga minamahal, napakahalaga po ng high priest na kinakatawanan at ginampanan ng ating Panginoong Hesus. Actually mga kapatid, pag sinabing Messiah sa Bible, nakabasa ba kayo ng Messiah sa Bible? Kapag ang tao hindi nagbabasa ng Biblia, Messiah. Ano? Pero pag ikaw nagbabasa ng Bible, makikita mo yung Messiah. Ayun eh. Pag sinabi pong Messiah sa Bible, mga kapatid, are you listening? Hindi ko nabilang sa concordance kung ilan yung Messiah. Pero ang emphasis ng Messiah ay the anointed one. Isang pinahira ng langis bilang priest. Prophet, priest, and king. So si Kristo po, mamaya, matutunghay natin, si Kristo sa pagkakatawang tao, siya po yung gagampan ng dakilang sacerdote at yung tunay na propeta at hari. Ngayon, ating papansinin yung gaano ba ito kabigat, gaano ba ito kahalaga. Kasi kung babasahin po natin ang Roma chapter 8 verse 34, tingnan niyo po. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, yung nabuhay na mag-uli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos. Nasaan daw si Kristo? Sino yung nasa kanan ng Diyos? Si Kristo. Siya yung matapos mamatay, inilibing, nagbangon mag-uli, umakyat doon. Anong gagawin niya doon? Na siya namang namamagitan dahil sa atin. Are you with me? Mamaya, unahan ko na kayo, bagaman dadaanan din natin. Alam niyo ba ang nakakaunawa ng kalagayan ng pagiging tao ay hindi ang ama, kundi ang anak. Sapagat hindi ama ang naging tao, kundi ang anak. Ang makapagpapahatid, ang nakakaunawa sa ating kanyang mga anak, ng ating kalungkutan, ng ating mga limitasyon, ng mga temptation, any experiences, naranasan niya ng Panginoon. Kaya siya lang ang may sympathy sa atin. Kasi siya'y naging tao. At siya po ay nasa kanan ng Diyos at namamagitan para sa kanyang mga anak. Napakahalaga po ng tinatawag na pagiging pinakamataas na saserdote ng Panginoong Hesus. Mamaya, bigyan pa natin, basahin pa natin ang unang Timoteo, chapter 2, verse 5. For there is one God, and one mediator between God and man, Mary. Hindi mo yun po ang sinabi eh. Maling aral na si Maria ay tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Alam niyo ba ang pwede lang mamagitan sa Diyos at sa tao? Ay Diyos na tao. Si Maria ay taong-tao at makasalanan. Si Maria po ay inang nanalangin, hindi inang panalanginan.
Si Maria po ay inang sinaklolohan, hindi inang ng saklolo. Si Maria ay birhen lamang nung si Kristo'y pinagdadalang tao. Pero kaya tinawag na si Kristo'y panganay sa kanyang mga magkakapatid dahil nasundan po ang Panginoon. Marami hong pagtuturo kay Maria na mali. Hina-highlight pa nga nila si Maria kaysa kay Jesus Christ. Tunay na ginamit ng Diyos si Maria sa pagiging katawang tao ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin sasambahin na yun. Tama ho ba? At kung ganun pala, pag ginamit ng Diyos ay sasambahin na, sambahin mo na din ang Jordan River. Basan sambahin mo din ang Mount of Sinai. Are you with me? Sambahin na din si Pedro. Lahat ng ginamit ng Diyos, sambahin mo na rin. Hindi po rin ginamit ng Diyos, sasambahin mo. Ang sambahin mo, yung gumamit, hindi yung ginamit. Tama? Okay. Ngayon, ating mapapansin that yung importance, kasi si Christ as high priest, siya yung namamagitan. Dito po, without Christ, the real high priest, no true mediator between man and God. And therefore, ito po ang ating emphasis, no one can come to God, to heaven directly without Christ. Wala hong sino mang makapupunta sa Diyos directly without Christ. Bakit? Kahit sa Israel, mga minamahal, sa Israel? Hindi ho lahat nakakapasok sa dakong banal. May nangangasiwa doon. At yung nangangasiwa doon, ay ang problema, binabanal din ang kanyang sarili dahil hindi siya banal. At nag-ahandog din siya ng kanyang sarili para sa kanyang kasalanan. Pero si Kristo bilang sardote, hindi ho siya nangangasiwa sa tabernakulong ukol sa lupa. Siya'y pumasok doon sa talagang dakong kabanal-banalan, ang langit. Are you with me? Kasi doon sa sanctuary, doon sa lumang tipan, wala hong basta nakakapasok at tatanggapin ng Diyos kung walang mangangasiwang saserdote. Yan po'y tinitipuhan na wala talagang tatanggapin ng Diyos. Wala talagang makakapasok diretsuhan sa Diyos kung walang tagapamagitan. Ngayon, dyan papatakbo ang kahalagahan ng pagiging high priest of Jesus Christ. Siya yung namamagitan sa atin. Are you with me? Dahil wala hong pwedeng tanggapin ang Diyos sino man sa atin, kara-karaka. Kailangan may mamagitan. Kaya tingnan po natin ang Hebreo 7:25. Hebreo 7 verse 25. Dahil dito naman, siya ay nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Lalapit ka sa Diyos sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, walang makalalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Maria, ng iglesia, ng bautismo. Makakalapit ka sa Diyos sa magitan ng namamagitan sa Kanya. At yun ay si Jesus Christ. Are you with me? Wala akong palakasan system dito. Hindi ka pwedeng kara-karakay tanggapin ng Diyos. Ako naman, pastor, ay mabait. Dadaan ka kay Jesus Christ. Siya ang huling paperma sa'yo. Yan ang totoo, hindi si Kibuloy. Tama ba? Dadaan lahat kay Jesus Christ, the real high priest. Si Kibuloy naman, hindi priest. Hindi rin siya prophet. False prophet. Are you with me? Hindi rin siya apostle. Si Kristo ay the great, not only great high priest, but also the great apostle. Are you with me? So, ang liwanag po ng talata, dahil dito naman, siya ay nakapagliligtas na lubos. Yun pa, maganda, bakit ang kanyang kaligtasan ay lubos, hindi bitin? Ay sapagkat hindi naman bitin ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. At yung kanyang pangangasiwa bilang sardote
ay angkop na angkop. Makukuha natin ho yan, padulo. Kaso lang yung mga talata, inuunahan ako. Ano? Sabi, dahil dito naman siya'y makapagliligtas ng lubos. Kaya mga kapatid, ang tunay na lumapit kay Kristo bilang tagapamagitan sa Diyos, hindi bitin ang kaligtasan. Tatandaan niyo po yan, ha? Ang sabi, lubos. Kahit sa pagkain, ang sama ng bitin. Tama ba? Yung uhaw na uhaw, bitin din. Maging nga sa damit, Di ba? So, dahil dito din naman siya'y nakapagliligtas na lubos. Kaya yung tayo nananampalataya kay Jesus, sino pong mananampalataya ni Jesus? Hindi bitin ang iyong kaligtasan. Dahil si Kristo ay namamagitan sa atin, makikita din natin, hindi sa loob lamang ng isang buwan. Kasi siya nga ang tutuusin, kung unahan natin ng konti, siya ho ang tanging saserdoting hindi napapaltan. Kanya-kanya pagiging saserdote magpakailanman. Bakit hindi napapaltan ang pagiging saserdote ni Kristo? Hindi naman siya namamatay. Hindi katulad ng mga priest, kaya mayroon tinatawag hierarchy of duty sa priesthood ng Levites. Kasi pag namatay si Moises, sino susunod? May namamatay na saserdote. Pero si Kristo, yung namamagitan sa ating saserdote na hindi mamamatay magpakailanman. Kaya ang kanyang kaligtasang ibinigay, kaligtasang pinamamag-itanan para tayo matanggap ng Diyos, ay walang tapos. Kaya hindi bitin ang kaligtasan kay Kristo. Kaya mga minamahal natin na nakikinig, ang kahalagahan po nito, mga minamahal, ay kung walang Kristo na siyang Mesaya, na isa sa tungkulin niya o ginampanan niya ay ang pagiging priest, high priest, na namamagitan sa Diyos para sa atin, mga kasalanan. Actually, talagang kailangan ding sapyawan. Dikat ang sacerdote, nangangasiwa ng handog na inihahandog ng Israelites na mga tupang walang kapintasan. Ano ba pag-aralan nyo? Ang handog na pinangasiwaan niya ay kanya ring buhay na inihandog na walang kapintasan. Yung kanyang handog na inihandog na tupa, the Lamb of God which taketh away the sins of the world, is nothing but He Himself. Siya na rin yung priest. Kaya ang handog at yung pangasiwa ay hindi bitin, kaya naman ang kaligtasan ay lubos. Kaya kung kayo nananampalataya kay Kristo, hindi bitin ang kaligtasan mo. Kaya kayo kinagsisisi na yung mga kasalanan at nananalig ka na si Kristo lahat tagapagligtas, hindi kulang ang iyong kaligtasan. Pero labas kay Kristo, ay mayroon ka pang ibang pinupunta at pinapanaligan, hindi lamang kulang. Kulang. Ano ho? Pati yung magtitiwala doon, kulang. Are you with me? Maliwanag ba? Tingin ko nga talaga ito, baka may part 3 pa to. Ano? Kasi andito pa lang ako eh. So, dahil dito naman siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa mamagitan niya. Ibig sabihin, hindi tama ang paglapit mo sa Diyos kung hindi sa pamamagitan niya. Are you with me? Ayoko naman kayo nalapit sa Diyos kaya nga kayo panay ang rosaryo. Hindi. Ang paglapit ay sa pamamagitan niya. Are you with me? Bakit? Sino ba ang high priest? Sino ba ang mediator between men and God? Christ alone. So saan ka lalapit? Through Christ. Ngayon, lumalapit ka sa Diyos kuno, pero hindi naman kay Kristo naka-address. Why? Kaya sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except by me. Why? Siya lang yung mediator. Why? Kasi siya yung real high priest. Are you with me? Palibhas ay laging nabubuhay. Kaya yan nga sabi, kaya ang kanyang kaligtasan o pagliligtas ay lubos. Bakit? Hindi siya mapapalitan. Siya'y buhay, magpakilaman, upang mamagitan sa kanila. Ibig sabihin ganito, mga kapatid,
titigil ang kaligtasan natin dahil si Kristo ang sumagot, namamagitan, kapag may puwang na tumigil siya sa pagiging tagapamagitan. Ang tanong, darating pa ba sa pagkakataon na si Kristo'y mamamatay uli pagkatapos ng kanyang unang kamatayan? Hindi na. Kaya ang kanyang kaligtasan ay lubos. Purihin naman ninyo ang Panginoon, bakit ang saya-saya nyo? Lubos na nga ang kaligtasan, ganyan pa kayo. Tama ba? Kayo ba'y masaya dyan? Lalo akong nasa-settled. Lalo akong nako-confirm, pala yun. Kaya pala lubos ang aking kaligtasan, kaya pala wala nang kulang na akong gagawin sapagkat yung pamamagitan ni Kristo para sa aking mga kasalanan na pinatawad ang kanyang handog din mismo ay hindi kulang. May parang kayo ay ang saya. Samantala si Kibuloy, wala mang kasensen ang sinasabi. Tama ba? Itong mga baptist, kaya tayo hindi makarahuyo ng tao eh. Tama ba? Daig pa tayo ng ibang simbahan eh, nabasag na ang pinggan ni... Hallelujah! Tayo naman, gandang-ganda na wala lang. Tama ba? Para hindi tayo nasamba sa Diyos yan eh. Kayo ba'y masaya? Alam mo, alam mo sa totoo na, sa pag-aaral ko ngayon, ang ginagawa ko talaga ay, ako mismo, inaaral ko na yung konteksto. Kasi hindi ako sanay talagang magkuha ng iba kung natatagalan. Kaya natutuklas ngayon, natutuwa habang ginagawa. Pinabasa ko, tuwan-tuwa, kayo pala yun. Are you with me? Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi nalilimitahan ang kaligtasan ng Diyos dahil nag-backslide ka. Dahil nanghina ka. Hindi sinabi niyang, lubos ito hanggat nagpapatuloy ka. Alam mo, ang salalayan ng kakumplituhan ng kaligtasan ay hindi sa iyong kagalingan, kundi sa performance na ginawa ni Kristo. Tama? Kaya wag niyong sabihin, wag ho kayong mahiya na, tagal ko lang di nakakatin, tagal ko lang di nagliligos, nakakahiya na. Kahit kapag ganyan, kung tunay kang anak ng Diyos, ang pangako niya ang iyong kaligtasan ay lubos. Bakit? Siya yung gumawa eh. Siya yung namamagitan. Hindi naman ikaw yung umaro sa Diyos. Alam mo kung ikaw mismo aaro sa Diyos, hindi ka nga ligtas. Paano mo iwawala yung hindi ka naman tinanggap talaga ng Diyos? Tinanggap ka ng Diyos dahil ng high priest. Kasi siya lang yung qualified eh. Makita natin, banda-banda dulo, kung kailan ito makikita natin. Are you with me? Tingnan po natin ang Hebrew 9 verse 24. Hebrew 9 verse 24. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay. Alin ba yung ginawa ng mga kamay? Yung sa panahon ng Old Testament time, di ba? Meron tinatawag na 3 compartment yan eh. Yung unang tangwa, yan ay doon, meron tinatawag na hugasan ng kamay, katayan ng handog, tapos pagpasok may hugasan yata, tapos doon sa 2 kompartimento nandun yung table of showbread, nandun yung incense, then nandun yung 7 candlestick. Ang huling tabing, mga minamahal, yung Holy of Holies. Nandun yung Ark of the Covenant. Are you listening? Nandun yung 2 ng anghel na magkasalubong ang pakpak. Nandun yung mercy seat. Are you there? At doon, walang karak-karakang pwedeng pumasok kahit sa sordote kapag hindi banal, mamamatay. Di ba si Usa? Si Usa, kailangan nyo ba si Usa? Hindi yung 2. Usa yun, Usa. Ano? Si Usa, nung tatagilid ang Ark of the Covenant, nakita ko mga kapatid, ang Diyos hindi kailangan ng iyong tulong. Minsan, sa panahon ni Eli, tumalikod ang Israel, kaya nagkaanak yung manugang ni Eli na ang pangalan ay Ikabod. The glory of God departed. Are you with me? Kasi nawala yung altar. Kasi yung altar, yun ang simbolo ng presence of God. Ngayon, kinuha at inilagay sa Diyos-Diyosan
Nitong si ano? Si ano pangalan nito? Dagon. Kala ko si Dagul. Dagon. At yung ba yung Dagon na yon? Nakita nila? Yumuyuko. Tapos nabasag. Nakita ko talaga ang Bible. Hindi talaga nangangailangan ng Diyos ng iyong tulong. Ngayon, dumagasa yung Ark of the Covenant. Ay, siyempre, tayo, instinct natin, ay, tutumba. Di hinawakan, alam niyo ba? Patay si Usa. Yun ang sinasabing tumulong na ipinatay pa. Are you with me? Bakit? Hindi ang Diyos nangangailangan sa iyo. Are you with me? At saka wag mong iisipin na karapat dapat kang humipo sa Diyos. Siya'y banal. Ang Diyos ay banal. Are you with me? Ngayon, doon sa Ark of the Covenant, hindi karakaraka doon sa dakong banal ng templo ng sanctuary, wala doon nakakapasok. Actually, may nabasa akong commentary, o napakinggan, di ko na maalala, na lahat ng saserdote o high priest na pumapasok sa dakong banal, nilalagyan ng bell. Tama? Bakit? Tatanong, pagka bell, buhay pa yung nasa loob. Buhay pa. Ibig sabihin, banal. Nalinis ang kanyang konsensya ng kanyang inihandog mismo. At saka yung iba pa sabi, yung paa ng saserdote, ng high priest, may kadena yan. Kasi halimbawa, namatay yung high priest doon. Sino ba sa papasok doon? Eh kung high priest nga, namatay, eh ikaw pang hindi naman high priest. Tama ba? Kaya hihilahin nila yun. Ang pinakikita lang natin dito mga minamahal, si Kristo ay hindi pumasok sa dakong banal na ginawa ng tao. Siya'y pumasok mismo sa langit na yun ang dakong banal. Na kung doon sa dakong banal, kahit priest na makasalanan, hindi pwedeng basta pumasok. Ay ikaw pa kaya ang pwedeng basta pumasok sa langit na walang high priest? Are you listening? That's the importance of a real high priest. No one can come to God directly without Jesus Christ, the high priest. Tama ba? Ay kung noon yung saserdote, mga minamahal, na galing mismo sa Hudyo, hindi galing sa Amerika, hindi galing sa Pilipino, makasalanan yan. May Hudyo ngang namamatay pa, ay lalo naman yung pare na Pilipino. Walang pwedeng mamagitan sa atin, sa Diyos, kundi si Kristo lang. Are you with me? Tatandaan niyo po yan. Doktrina to. At napaka-important din ito, mga kapatid. Kaya hindi ho ang Diyos basta makakabasa kayo. Ano kayong high priest? Ano kang high priest? Pinapaliwanag natin. Para kung ma-encounter mo yan, maintindihan mo yan. Kasi ang halaga niyan. Are you with me? At ang sabi po ng talata, sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay na kahalintulad lamang. Ayun ay kahalintulad. Ayun ay ano eh. Ang pattern talaga ng ginawa ni Moises ay kung ano yung talagang anyo na nasa langit. Shadow lang yan. Ang reality na priest ay si Kristo. At ang reality ng sanctuary ay ang langit. Ngayon, kung the sanctuary pang lupa, hindi ka kara-kara tatanggapin ng Diyos. Without your offering and without the priest, don't try to come to God apart from Christ. Are you with me? Maliwanag ho ba? Ay, sabi na tao ka na may babait. Alahoy, gabay ka pa sa priest, patay. Tama ba? Ako na may relihiyoso pero mali ang relihiyon mo. Ang priest, tama ang relihiyon, hindi pa sakdal ang kabahan. Namamatay, ikaw pa. Yabang lang yang sa'yo. Katigasan lang ng ulo yang sa'yo. Christ alone. Are you with me? So, tingnan po natin. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, nakahalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit. Are you with me? Sa lupa, ano yan? Ang lupang tabernakulo ay nangangasiwang ukol sa langit. Pero si Kristo nangangasiwa na siya mismo nasa langit. Gusto mo pumunta ng langit?
Bakit? Christ, the only high priest, the mediator, na kung saan sa Kanya ay tatanggapin tayo ng Diyos. Amen? Please come to know this clearly. Walang pwedeng malakas sa Ama, kundi si Kristo. Ano ba ang idea ng si Maria ay tagapamagitan sa Ama? Kasi si Kristo daw, nang napakod sa lupa dahil sa kahaplet, kalulura, kasusuntok, aba, nang pumunta sa langit ay naging suplado na. Nakagayan daw kita ko sa picture. Lalapit, binuluran mo ako. Kaya kung gusto mo malubag ang anak, lumapit ka sa ina. Ano? Kasi ang nakakaalo daw sa anak ay ang ina. That's blasphemy. Tinan niyo mga batid. Kaya ang halaga ng Bible. No? Si Kristo hindi ho suplado. Wala ho sa bokabularyo ni Kristo ang suplado. Siya'y istrikto, pero hindi suplado. Dahil siya'y banal. Are you listening? Hebrew chapter 4, verse 14. Ano sabi diyan? Hebrew 4, verse 14. Yaman ngang tayo'y merong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan. Sino kang saserdote ang papasok sa kalangitan? Nako, marami nga diyang saserdote daw tinamatiyak na palangit. Paano ya? Tingnan niya, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. So, weight of the real high priest. Without Christ, the real high priest, no real mediator between man and God, and therefore, no one can come to God, to heaven directly without Christ. Then, number 2, makita natin dyan, no one can pray from us acceptably without Christ. Kasi mga kapatid, siya ang nananalangin para sa atin ng katanggap-tanggap na panalangin. Siya yung humibig para sa atin. Sapagat lahat ng panalangin galing sa atin, hindi tinatanggap ng Diyos. Ang panalangin na ka-address kay Kristo bilang mediator, yun po ang tinatanggap ng Ama. Tingnan po natin. Doon sa Hebrew 5 verse 7, mapapansin po natin dito, ang sabi diyan, na siya sa araw ng kanyang laman, ibig sabihin, during His earthly ministry, ay naghandog ng mga panalangin. Kasi Kristo yung mga panalanginin. At mga dayeng na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa Kanya sa kamatayan at siya'y dininig dahil sa Kanyang banal na takot. Ano ba isang function ng priest bilang mediator ay yung nagpipray para sa atin. Kaya kahit hindi ka nagpipray, may nagpipray para sa iyo. Kung talagang anak ka ng Diyos. Tama ho ba? Wala hong tigil ang pamamagitan ng Panginoong Hesus para sa kanyang mga anak. Kaya walang araw na hindi may nananalangin para sa atin. Kasi yan ang function ng high priest. Are you with me? At ito po ang ginawa ng Panginoon. Siya ay namamagitan sa lahat, hindi sa lahat ng tao, kundi sa lahat ng mananampalataya. Are you with me? Tingnan pa natin ang talata. Sa John 14 verse 13. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. That whatsoever ye shall ask in my name. Hihingi tayo sa kanyang pangalan. Bakit? Siya yung namamagitan eh. Actually, siya yung nananalangin na para sa iyo eh. Kaya hihingin mo yung hinihingi ko.
Huwag yung gusto mo, yung gusto ko. Tama? Dahil hindi isasaalang-alang ng Diyos ang gusto mo na hindi gusto ng namamagitan. Dahil ang Panginoong Jesus hindi hihingi ng kontra sa Ama. Hindi siya lalapit ng anumang kahilingan na hindi ayon sa Ama. Kaya don't insist your own. Kahit ang tingin mo nagtagumpay ka pa, later on, you will realize, hindi ka matagumpay. Kasi Christ will never compromise His holiness. Are you with me? Are you listening? Akala mo lang may nangyayari sa panglupa mo kahit hindi gusto ng Diyos. No. Yan ang isang araw, kung hindi ngayon, ay sa hukuman ni Kristo, ang iiyak natin. Kasi Christ never and never and never, eternally never, will compromise His holiness. Kaya hihingi ka sa Kanyang pangalan. Bakit? Si Kristo yung tinatanggap ng Ama eh. Kaya si Kristo na rin yung nagpapaabot ng tama mong kahilingan. Tama ba? Hindi ka lalapit kung kani-kaninong mga santo-santo, lalo sa Kampo Santo. Si Kristo ang diretso mong lalapitan. Kaya in Jesus' name, tayo puro in Jesus' name lang. Hinihingi ko ito in Jesus' name. Pero gaano kalinaw, gaano kalalim yung in Jesus' name? That is the function of our high priest, of our mediator. You are asking according to His will. To say in Jesus' name, you are giving your respect to His will. Amen? Yan ang in Jesus' name. Hindi yung makasama ka sa pangalan ni Jesus, Ama! Blasphemy without knowing the real essence of using the name of Jesus in prayer. Tama ba? Eh di lalo na yung paulit-ulit na naka-record pa. Naku po naman. Hey, are you listening? Ito yung doktrina. Maging ang panalangin natin, mga minamahal, come to know this, no one can pray from us acceptably without the real high priest, the Lord Jesus Christ. Bakit? Siya yung tagasagap ng ating panalangin. Bakit? Siya yung nagdadala nito sa Ama. Walang ibang pwedeng sumagap ng ating panalangin kundi siya. Sapagkat siya lang yung namamagitan sa Ama. Bakit? Siya lang yung pwedeng mamagitan sa Ama. Dahil siya'y banal. Kaya binasa natin sa Hebrew. Tingnan niya sa Hebrew. Verse 7:26, yung ating text. Chapter 7:26. Sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas pa kaysa mga langit. Maliwanag ho ba? Ay mga kapatid, walang kwenta ang panalangin na hindi naka-address kay Jesus Christ. Lumuha ka man ng dugo. There is only one mediator between man and God. That is the high priest. The Lord Jesus Christ. Hindi si Maria. Nilalo na kung panalangin mo kay Maria naka-address. Nako ay Santissima. Tama ba? Si Maria ay hindi high priest. At saka walang priest na girl, woman. Tama ba? John 16:23. John 16:23. Tama? Talaga ito yung mahabang ay-ayin. At ito yung madadagdagan ko pa pag napaulot. Masarap po mag-aral kaya ng Bible. No? Masarap. Ano ang sabi ng verse 23? And in that day, ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, He will give it you. Alam mo kapatid, kapag ikaw ay may respeto sa Diyos Ama, as a mediator kay Jesus Christ, ibibigay talaga ng Diyos sa iyo. Bakit?
wala ka namang hihinging hindi niya gusto. Ang tunay na panalangin, hindi ka nahingi ng hindi niya gusto. Period. Tama ba? That's the real prayer. You are not seeking, asking, imposing your own will. Kaya nga sabi ng Matthew, nung turuan niya ang Panginoon, humingi sila, turuan mo kami manalangin, ganito ang panalangin. Ama naming nasa dingding ka. Hindi ganon. Ano? Kaya yung mga Diyos na nasa dingding, fake yan. Tama ba? Ang sabi ni Diyos, Ama naming nasa langit ka. Hindi nasa dingding ka. Hindi nasa plaza ka. Hindi nasa unahan ng building. Ama naming nasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang kalooban mo. Mga kapatid, Christ can mediate you only if you are asking for His will. Are you with me? Hindi siya pwedeng mag-compromise. Dahil ang Panginoon, matindi ang respeto niya sa Ama na pinakita niya doon sa lupa pa lang. Sabi, wala ikang salitang hindi ko tinupad. Ganyan kataas o respeto ang Ama. Tapos basta babaliin, nahingi ka ng hindi niya gusto? Never. Tama ba? Ay, pastor, ano ba yung kalooban ng Ama? Kaya nga may Bible, di magbasa ka. Tama ba? Ako'y duda kapag hindi mo pa alam ang kalooban ng Diyos. Kung talagang meron kang Diyos. Tama ba? Dahil check ang kalooban ng Diyos na ayon sa kabanalan. Na ayon sa pagsunod sa kanyang kagustuhan. Maliwanag ko ba? Yan. Siguro, tapusin ko muna. Tama ba yun? 10? Ano bang oras akong tatapos? 10. Hindi ako, tapos na. So, maliwanag ko ba? So, makikita po natin mga kapatid, na-challenge po ako dito kasi sabi ko, Panginoon, para ang hirap dito, ang detail, kasi tinitingnan ko yung mga, sa concordance yung mga priest. Panginoon, ang detail. Unahin ko muna yung pang-worship, yung pang-gospel hour. Para ito yung napaka-special nito Kasi hindi basta pwedeng silipin at basahin lang. Dapat na ipapatas ng ayos. Are you with me? At sana wag mo ma-miss yung series nito. Dadakilain mo lalo ng tama ang Panginoong Yesus. Kasi hindi kanya pwedeng tanggapin kung wala siya. There is only one mediator between man and God. That is Muhammad. No. That is Mary? No. That is Pope? No. That is Kibuloy? Siya ang huling paperman ng iyong kaligtasan? Usbaw. There's only one mediator between man and God. The Lord Jesus Christ. Yan po ang high priest. Tayo ay manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit.